Magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Tayo ay nasa takdang oras na ng ating mga pagpupulong at kayo ay malugod na tinatanggap sa ating midweek meeting ng mga saksi ni Jehovah. At para pasimulan yung ating pagpupulong sa gabing ito, anyayahan namin kayong tumayo at sama-sama nating awitin yung song number 44. Awit bilang 44. Ito ay may pamagat na panalangin ng nanghihina. Hinalaw ito doon sa awit kabanatang 4, talatang 1. Kung handa na kayo, tayo umalinsabay sa himig. Okay. So tunguin natin mga kapatid yung ating mga pagpupulong sa gabing ito. Ano ba yung ating aabangan o ano ba yung ating pananabikan na matutunan sa mga pagpupulong natin ngayong gabi? Beno, kapag tinignan natin yung ating workbook, makikita natin diyan yung unang bahagi pa lang, nais ni Jehovah o gusto ni Jehovah na manumbalik ka. Tandaan natin na napakabukas palad ng Diyos ni Jehovah, bukas ang kanyang bisig, para tanggapin ang lahat ng tapat pusong tao na maglingkuran sa Kanya. At ganun din, patitingkarin natin yung mga spiritual na hiyas doon sa dalawang kabanata ng Jeremias, yung kabanatang 18 at kabanatang 19. At bakit kaya masasabing si Jehovah yung dakilang magpapalayok? Ano yung matututunan natin sa kanyang mga katangian, sa kanyang otoridad bilang magpapalayok? At siyempre, nandiyan din yung mga bahagi ng ating mga kapatid na estudyante. Patitingka rin dito yung empatya, yung kapakumbabaan, at ganoon din yung mahusay na pagbabasa, tumpak na pagbabasa at epektibong konklusyon. At sa bandang dulo, doon sa pamumuhay bilang Kristiyano, ay muling tatalakayin sa atin yung paano ka manunumbalik kay Jehovah. Meron din itong video. At doon sa ating CBS, pasisimulan natin yung panibagong aklat, mga kapatid.
lakas loob na lumakad kasama si Jehovah. So marami tayong pananabikan ngayong gabi at hindi na natin patatagalin pa. Tutunguhin natin yung unang bahagi at tawagin natin si Brother Jos Ursal para sa bahaging gusto ni Jehovah na manumbalik ka. Nakalulungkot, may mga lingkod ni Jehovah na napapalayo sa Kanya. Yung ilan ay nagsisimula sa pagiging di aktibo at yung ilan naman ay naaalis sa kongregasyon. Pero bagaman ganun yung nangyayari, ano man yung kadahilanan, isa lang ang totoo. Gustong-gusto ni Jehovah na manumbalik sila. At paano natin nasabi yan na gustong-gusto talaga ng Diyos ni Jehovah na manumbalik itong mga napalayo sa Kanya? Alalahanin natin yung nangyari nung panahon nung kanyang sinaunang bayan, sa mga taga-Huda at saka sa Jerusalem. Kung papansinin natin yung history doon na nangyari, naging talamak yung pagsamba kay Baal o yung Baalismo. Kahit na yung si Haring Asa ay nagsumikap siya na alisin yung mga sumasamba kay Baal, ay hindi yung nagtagumpay, nanatili pa rin iyon doon. At grabe yung impluwensya ng mga sumasamba sa Baal dun sa mga lingkod ng Diyos na Jehovah. Kahit na anong pagsisikap ng mga haring sina Jehoas, kahit si Hezekias, ay hindi nila maalis yung pagsamba kay Baal. At kahit nga si Haring Manases na anak ni Hezekias, siya pa yung nagpaglaganap ng napakatinding pagsamba doon sa huwad na Diyos na si Baal. Kaya alam natin yung pagsamba kay Baal ay talagang napakasama yan. Yung iba dyan, sinasakripisyo nila yung kanilang sanggol doon sa kanilang Diyos-Diyosan. Kaya talagang napakasama nung panahon nito na lumaganap yung Baalismo. Pero bagaman ganon, alam natin yung hatol sa mga ganito ay pagkapuksa. At ang Diyos na Jehovah ay makatwiran at makatarungan. Pagkapuksa sana ang hatol sa kanila. Pero paano natin malalaman dito na gusto ni Jehovah na manumbalik sa kanya yung kanyang bayan? Paano niya ipinakita yon? Maganda basahin natin mga kapatid yung Jeremias 18:11. Pakisuyo sa inyong mga Biblia, Jeremias 18:11. Kung nariyan na kayo, ganito yung sabi. Pakisuyo, sabihin mo ngayon sa mga taga-Huda at mga taga-Jerusalem. Ito ang sinabi ni Jehovah. May inihahanda akong kapahamakan at may iniisip akong gawin laban sa iyo. Pakisuyo, talikuran ninyo ang masama ninyong landasin at baguhin ninyo ang inyong pamumuhay at gawain. Kaya paano ipinakita ni Jehovah dito na gusto niya talagang manumbalik sa kanya yung kanyang mga lingkod? Pansinin niyo mga kapatid, nakisuyo ang Diyos na Jehovah na iwan nila yung kanilang masamang ginagawa. Kung walang pakialam ang Diyos na Jehovah, kung gusto niya talagang silang puksain na, hindi niya nagagawin to. Siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat, hindi niya na kailangan makisuyo. Pero dahil gustong-gusto niyang manumbalik sa kanya yung mga lingkod niya at ayaw niya silang puksain, siya ay nakisuyo sa kanila na sana ay talikuran nila yung kanilang masamang gawain. Kaya nakita natin doon mga kapatid, bagaman makatwiran at makatarungan ng Diyos na Jehovah, mas umaangat sa kanya yung pag-ibig at awa. Gusto niya manumbalik yung mga nakakagawa ng kasalanan sa kanya. Kaya dito sa tekstong ito, gustong-gusto ng Diyos na Jehovah na bumalik sa kanya yung kanyang mga lingkod. Pero baka ikatwiran ng isa, yung katulad na ikinatwiran ng mga taga-Huda dito sa Jeremias 18:12. Maganda basahin natin, Jeremias 18:12. Nariyan na po kayo, ganito yung sabi. Pero sinabi nila, hindi, susundin namin kung ano ang nasa isip namin at gagawin namin ang gusto ng mapagmatigas at masama naming puso. Maganda yung binanggit nito sa English, mga kapatid, na translation itong tekstong ito. Sabi nila, it is hopeless. Wala na daw silang pag-asang magbago. Pero ganun ba ang tingin ng Diyos na Jehovah? Sabi nila, wala na, hopeless na. Hindi na kami magbabago. Matigas yung puso namin. Pero hindi ganun ang tingin ng Diyos na Jehovah sa kanila. Kasi kung titignan natin yung
sa may Jeremias 17:9-10, si Jehovah ang tunay na nakakabasa ng puso. Mapandaya kasi yung puso natin at siya yung sumusuri sa kaloob-looban ng ating isip. Kaya kung iniisip nila noon na hindi nila kayang magbago, hindi ganon ang tingin ng Diyos na Jehovah. Nagtitiwala si Jehovah na magbabago sila kahit tingin nila hindi nila yung kayang gawin. Kaya kahit na yung mga lingkod ni Jehovah ay nakagawa ng pagkakamali, iniisip nila ay hindi nila kayang magbago, si Jehovah, iniisip niya, kayang-kaya mong magbago. At nagawa mo na yon. Diba, bago ka maging inactive o kaya bago ka maalis sa kongregasyon, isa ka dating lingkod ng Diyos na Jehovah. Kaya, Chuck, na kayang-kaya mong makabalik sa panig ng Diyos na Jehovah. At minsan mahirap iyon kasi totoo, hindi tayo perpekto. Merong parang bumubulong sa ating isip na gumawa ng maling mga gawain. Kaya binanggit ng Roma 6:12 na dapat huwag nating hayaang maghari sa atin yung kasalanan. Kontrolin natin, no? Labanan natin. Kaya posible na labanan yung mga ganong mga maling pagnanasa. At nagawa na iyon noon ng mga tao, no? Ng mga sinaunang panahon. Kung babasahin natin yung Jeremias 18:7-8, sabi diyan, kapag sinabi kong bubunutin ko, ibababa at lilipulin ng isang bansa o kaharian at tinalikuran ng bansang iyon ang kasamaan nito na hinatulan ko, magbabago ako ng isip tungkol sa kapahamakang ipinasya kong pasapitin doon. Oo, kaya nating magbago, mga kapatid. At noon pa man, may mga ilang halimbawa na nagbago nang si Jehovah ay nagbigay ng babala sa kanila. Halimbawa, yung mga Nineveh. Di ba, ang hatol sa kanila noon ay pagkapuksa na, pero nakinig sila kay Jehovah at hindi sila napuksa. So tayo rin, no, posible magawa iyon ng isa na napalayo sa Diyos na Jehovah. Kayang-kaya niyang magbago at kayang-kaya niyang ihinto yung masama niyang ginagawa at manumbalik sa Diyos na Jehovah. Ngayon, maganda tignan natin yung isang picture na makikita natin dyan sa ating workbook. Ayan yung picture. Baka ikaw yan na isa na nakikinig ngayon, na isang napalayo sa Diyos na Jehovah. Baka naiisip mo, gusto mo nang bumalik sa Diyos na Jehovah. Huwag kang matakot. Huwag mo lang isipin yon. Bumalik ka na talaga kay Jehovah. At dahil gustong-gusto ka ng Diyos na Jehovah bumalik sa Kanya. Huwag kang matakot dahil tutulungan ka ng Diyos na Jehovah na makabalik sa Kanya. Magsumikap ka, hihinto yung mga masasamang gawain at patuloy na mamuhay sa Kanya. At tiyak na magiging masayang lingkod ka muli ng Diyos na Jehovah. Maraming salamat, Brother Ursael, sa malinaw at nakapagpapatibay na bahaging iyon. So nakita natin yung awa at pag-ibig ng Diyos na Jehovah sa bagay na ito. Ngayon, didakuan natin yung ating spiritual na hiyas. Para sa bahaging ito, tawagin natin si Brother Perico Morante. Sinong gustong bumasa, mga kapatid, ng Jeremias 18:6, tapos 19, 10 hanggang 11? Sino gustong bumasa? Si Sister Pambid. Hindi ko ba magagawa sa inyo ang gaya ng ginawa na magpapalayok na ito o sambahayan ng Israel, ang sabi ni Jehovah. Gaya ng luwad sa kamay ng magpapalayok, ganoon kayo sa kamay ko o sambahayan ng Israel. Sa 19, 10 at 11, pagkatapos ay basagin mo ang banga sa harap ng mga lalaking sasama sa iyo at sasabihin mo sa kanila, ito ang sinabi ni Jehovah ng mga hukbo. Wawasakin ko ang bayang ito at ang lungsod na ito kung papaanong binabasag ng isang tao ang banga ng magpapalayok, hindi na ito mabubuong muli. At ililibing nila sa Topet ang mga patay hanggang sa wala ng lugar na mapaglilibingan sa mga ito. Maraming salamat po. Sa tanong, bakit masasabing ang Diyos ni Jehovah ang dakilang magpapalayok? Dito sa gitna. Dahil gaya ng magpapalayok na may autoridad sa luwad,
taglay din ni Jehovah ang autoridad at kataas-taasang kapangyarihan sa mga individual at sa mga bansa. Hindi maaaring hamunin ng luwad ang magpapalayok. Kaya wala rin sa posisyon ng tao na lumaban sa Diyos. At kung paano ang sisidlang luwad ay maaaring basagin at dudurugin, may karapatan din si Jehovah na magpasapit ng mapangwasak na kapahamakan sa mga patuloy na gumagawa ng masama at di nagsisisi. Pero kung ang mga tao ay susunod sa Diyos, uhubugin sila sa kapakipakinabang na layunin ni Jehovah. Maraming salamat, Sister Banigid. Dakuan natin itong pangalawang katanungan, mga kapatid. Sa pagbabasa ng Biblia para sa linggong ito, anong spiritual na ihas ang nagustuhan mo? Sister Barin. Sa ministeryo, pwede nating itanong sa may bahay kung may magulang na nakikitang mapapahamak ang anak niya pero nananahimik lang, maituturing ba yun na pag-ibig? Pagkatapos, pwede nating basahin ang Jeremias 18:11. Pagkatapos ng teksto, maaari nating sabihin, makikita na dahil mahal tayo ng Diyos, hindi niya tayo hinahayaang mapahamak ng walang babala. Sa halip, binibigyan niya tayo ng malinaw na gabay at pagkakataong magbago. Bago magpaalam, iwan yung tanong na kung talagang mahal tayo ng Diyos at binibigyan niya tayo ng gabay, paano natin malalaman kung alin sa napakaraming payo sa mundo ang talagang galing sa Kanya? Yan naman ang magandang pag-usapan natin sa susunod nating pagkikita. Yan, maraming salamat po sa magandang komento na yun. Si Sister Pangilinan. Bago bigyan ni Jehovah si Jeremias ng mahalagang impormasyon, sa 18:24, inutusan muna siya na pumunta sa bahay ng magpapalayok dahil yung makikita niya doon makakatulong para maunawaan niya yung mensaheng sasabihin sa kanya ni Jehovah. Sa katulad na paraan, pwede din natin gamitin yung mga mungkahing video sa bawat aralin, depende sa kakayahan ng bawat estudyante. Maraming salamat. Dito sa likod ni Brother Miliano. Masyadong kabisado. Sa Jeremias 18:6, tinatawag ng dakilang magpalayok si Jehovah dahil nasa kanya ang pinakamataas na autoridad na hubugin at patumbayin ang mga tao at maging ang mga bansa kung paano ang isang magpapalayok ang nagpapasya kung paano hubugin ang huwad. Si Jehovah rin ang may karapatang magbigay ng direksyon, magsaway at humatol sa mga ayaw magbago ng kanilang maling landasin. Kaya mahalagang maging mapagpakumbaba tayo at hayaan siyang hubugin ang ating pag-iisip at pagkatao dahil alam natin na ang lahat ng ginagawa niya ay makatarungan at para sa ating kakababuti. Maraming salamat po. Si Brother Miliano. Sa Jeremias 19:3 naman po, itinuro sa akin ng kabanatang ito na seryoso ang Diyos na Jehovah sa pagsunod sa kanyang mga pamantayan. Kaya mahalagang iwasan natin ang anumang gawain na maaaring makasakit sa kanya at manatiling tapat sa kanyang pagsamba. Maraming salamat. Sister Garland. Nagustuhan ko po yung Jeremias 18:10 hanggang 11 na si Jehovah isang makatarungang Diyos. Hindi niya palalampasin ang mga taong nagbabaliwala sa kanyang kautusan at sa kabilang banda naman, mabilis magbago ang kanyang kaisipan kahit na hinatulan niya na ng pagkapuksang isang bayan o isang tao. Pero kapag may nakita siyang kahit kaunting kabutihan sa bayan o bansa o isang tao, kaagad nagbabago ang kanyang kaisipan o hatol. Maraming salamat. Si Sister Tio. Sa 18:15 po, ginamit ni Jehovah ang salitang kinalimutan. Ang paglimot po ay karaniwan ng hindi nangyayari sa isang iglap kundi unti-unti. Ipinapakita po nitong ganun din ang paglayo sa Kanya. Madalas itong nagsisimula sa maliit na pagpapabaya sa panalangin, personal na pag-aaral, at iba pang espiritual na gawain. Kaya naman nautuhan ko po dito na hindi ko dapat hintaying lumihis ng lubusan bago kumilos.
Sa halip, dapat kong regular na suriin ang aking kaugnayan kay Jehovah at agad ituwid ang may liit na pagpapabaya bago pa ito humantong sa unti-unting paglayo sa Kanya. Yan, maraming salamat sa magandang komento na yan. Si Sister Barin. Sa 18.4 po, nung masira yung ginagawa ng magpapalayok, hindi niya to agad tinapon yung putik, kundi minold niya yung same clay or putik para maging useful ulit. Kaya napakalalim po ng patience ni Jehovah. Kapag nagkakamali tayo, hindi niya tayo agad susukuan. Hanggat willing tayong magpatuwid, patuloy niya tayong huhubugin para mas maging kapaki-pakinabang sa Kanya. At gusto ko pong tularan yung ganong kaisipan ng Diyos na Jehovah na maging maawain at handang magpatibay sa iba. Maraming salamat sa magandang komento na yan. Sa likod, si Sister. Sa 18:18 po, bilang lingkod ng tunay na Diyos na buhay, ang Diyos na Jehovah, desidido po akong gawin ang pagbibigay ng babala sa mga tao. Mahirap man o mabuti ang aking kalagayan. Maraming salamat. Dito si Brother Albor. Nagustuhan ko yung 18:8 na binanggit pa lang kanina. Kung mabalik ulit natin, yung tungkol sa pagpapasapit ng Diyos na Jehovah ng kapahamakan sa isang bansa ng masasama. Pero pag nagbago sila, hindi itutuloy ni Jehovah yung pagpapasya niya na sila ay sabing destrusohin o kaya ipahamak. Bagaman sila ay condemned to death dahil sa kasamaan nila, magbabago ang Diyos na Jehovah ng kanyang hatol. Maraming salamat po. No? Sister. Kalimutan ko. Sa 19:7, ipinapakita na ang Diyos na Jehovah ay makatarungan. Kaya kapag patuloy na sumuway ang mga tao at ayaw magbago, meron silang kahinatnan sa kanilang mga ginagawa. Kaya babala ito sa atin na mahalagang makinig tayo at manatiling tapat sa Diyos na Jehovah. Maraming salamat. Dito sa Sa Jeremias 18:7 and 8 po, pinapakita na kapag nagpahayag po si Jehovah ng hatol, handa pa rin siyang magpakita ng awa kung talagang magsisisi yung mga tao. Pinapakita lang nito sa atin, na hindi si Jehovah naghahanap ng dahilan para parusahan yung mga tao. Sa halip, gusto niyang magbago sila para maipakita niya yung awa niya sa kanila. Kaya nakatulong po to sa akin para mas maunawaan na kapag tinatanggap ko kaagad yung payo ni Jehovah at nagsisikap akong ituwid yung mga pagkakamali ko, di niya ako agad hinahatulan, kundi tutulungan niya akong makabalik doon sa tamang landas. maraming salamat. Maraming salamat mga kapatid sa inyong magandang komento. Talagang nakinabang kami rito. Maraming salamat, Brother Morante, sa mahusay na pangasiwa sa bahaging iyon. Talagang dami nating nakitang spiritual na hiyas mula sa dalawang kabanatang iyon. Ngayon ay dadako na tayo dun sa mga estudyante at hatiin natin yung ating klase. Magkakaroon tayo ng second hall at ito ay pangangasiwaan ni Brother Banikid. At ang audience nila ay Group 6. Okay, mga kapatid. So, dakuan natin yung pagbabasa ng Biblia. Babasahin sa atin yung Jeremias, Kabanatang 19, mga talatang 1 hanggang 11. Para sa bahaging ito, subaybayan natin ang pagbasa ni Brother Michael Larinias. Ito ang sinabi ni Jehovah, bumili ka ng banga sa magpapalayok. Magsama ka ng ilan sa matatandang lalaki ng bayan at ng ilan sa nakatatandang mga saserdote. At pumunta ka sa lambak ng anak ni Hinnom, sa pasukan ng pintuan daan ng mga basag na palayok. At ihayag mo roon ang mga salitang sasabihin ko sa iyo. Sabihin mo,
Pakinggan ninyo ang salita ni Jehova, kayong mga hari ng Huda at mga taga Jerusalem. Ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo na Diyos ng Israel. Magpapasapit ako ng kapahamakan sa lugar na ito at mangingilabot ang sinumang makarinig ng tungkol dito. Ito ay dahil iniwan nila ako at binago nila ang lugar na ito at hindi ko na ito makilala. Dito ay naghahandog sila sa ibang Diyos na hindi kilala at hindi rin kilala ng mga ninuno nila at ng mga hari ng Juda. At pinadanak nila sa lugar na ito ang dugo ng mga inosente. Itinayo nila ang mataas na lugar ni Baal para sunugin ng mga anak nila bilang mga buong handog na sinunog para kay Baal. Isang bagay na hindi ko inutos o sinabi at hindi man lang sumagi sa isip ko. Kaya darating ang panahon, ang sabi ni Jehova, na ang lugar na ito ay hindi na tatawaging Topet o lambak ng mga anak ni Hinom, kundi lambak ng pagpatay. Bibiguin ko ang plano ng Juda at ng Jerusalem sa lugar na ito, at pababagsakin ko sila sa espada ng mga kaaway nila at sa kamay ng mga gustong pumatay sa kanila. At ipapakain ko ang mga bangkay nila sa mga ibon sa langit at sa mga hayop sa lupa. At gagawin kong nakapangingilabot ang lungsod na ito at sisipulan ito ng mga tao. Ang lahat ng mga dumadaan dito ay mapapatitig at mangingilabot at mapapasipol dahil lahat ng salot na ito. At ipapakain ko sa kanila ang laman ng anak nila at kakainin ng bawat isa ang laman ng kanilang kapwa dahil sa panggigipit sa kanila at sa mga kawalang pag-asa kapag pinalibutan sila ng kanilang mga kaaway at ng mga nagtatangkang pumatay sa kanila. Pagkatapos ay basagin mo sa harap nila, basagin mo ang banga sa harap ng mga lalaking sasama sa iyo at sabihin mo sa kanila ito, sinabi ni Jehova ng mga hukbo, wawasakin ko ang bayang ito at ang lungsod na ito, kung paanong binasag ng isang tao ang banga ng magpapalayo. Hindi ito mabubuong muli at ililibing nila sa Topet ang mga patay hanggang sa wala ng lugar na mapaglibingan sa mga ito. Maraming salamat, Brother Yariñas, sa bahaging iyon sa iyong pagbabasa. At sinubaybay ka namin dun sa Aralin 5. Ano ba yung Aralin 5? Ito yung tumpak na pagbabasa. Mahalaga ito dahil yung pagbabasa natin ay nagtatawid ng informasyon sa ating mga tagapakinig. Kaya kung hindi tumpak yung ating pagbabasa, maaaring iba yung makuhang informasyon ng ating tagapakinig. Paano ba natin gagawin yung ating pagbabasa na tumpak? Ang binanggit dito sa ating aralin ay kailangan ito'y malakas at eksakto kung ano ang nasa pahina. Paano ba natin magagawa iyon? May 3 punto rito na pwede nating tignan. Ang sabi dyan, isa doon yung maghandang mabuti. Kapag naghahanda tayong mabuti, hindi lamang yung paraan ng pagbabasa yung ating o yung salita per salita na pagbasa. Maaring grupuhin natin yung ating pagbabasa, yung mga salita, para mabuo yung diwa ng ating binabasa. At makakatulong doon yung palaging pagsubaybay doon sa tamang pagbabantas. Pag kama, medyo post ng konti, pero pag period, hinto talaga ng full stop. So, isa sa mga bagay na makakatulong yun. Tapos, doon naman sa binasa mo ay wala namang gano'ng mahirap na salita. Pero kung ang recommendation, kapag meron yung mga mahirap na salita, pwede natin pakinggan doon sa audio recording para tama yung ating pagbigkas. At doon sa pangatlong punto, sabi dyan, magsalita ng malinaw. Maganda yung posture mo, nakatayo ng diretso, so hindi naiipit yung lalamunan.
kapag tayo ay nagsasalita. At yun yung magandang mungkahi. Ito, Kaya sa kabuuan, naging malinaw yung bawat salita na tumatawid sa ating tagapakinig. Kaya maraming salamat dun sa bahaging iyon. Ngayon ay dadako na tayo dun sa ating maging mahusay sa ministeryo. Yung bahagi 4, ito ay pagpapasimula ng pakikipag-usap at ang setting ay bahay-bahay. Mag-aalok sila, ialok at ipakita kung paano ginagawa ang pag-aaral sa Biblia. So baybayan natin yung pagtatanghal ni na Sister Arlene Serdan at ang kanyang householder ay si Sister Arlige. Salamat sa pagpaupo mo, ate. Mukhang busy-busy ka. Yun lang naman. Kasi hindi kasi ako nakapaglinis nung bumagyo, kaya ngayon lang ako bumabawi paglinis. O, kamusta naman po kayo nung bumagyo? Okay lang naman. Mabuti nga na bago bumagyo, na paayos namin yung bubong namin. Kaya sa labas na lang kami maglinis sa ngayon. Mabuti naman po kung ganun. Ako nga pala si Arlene. Pwede ko po kayong makilala? Pwede naman. Tawagin mo lang akong Ate Abet. Siniho ba kayo? Ay, opo ate. Familiar po ba kayo sa amin? May nakakausap ka na po ba na tulad namin? Sa totoo lang, wala pa. Pero familiar lang kasi yun. Kasi hindi naman talaga ako kabisado, may alam sa Bible. At mahiya ako makiusap kang katulad sa inyo. Lahat naman po tayo, Ate Abet, hindi talaga maalam sa Biblia. Pero alam mo ba, may nakatulong sa akin? Ano yun? I-share ko po sa inyo yung nakaulat sa Santiago 1:5. Ito po. Ito po yung sabi. Kaya kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, patuloy siyang humingi sa Diyos dahil sagana siyang nagbibigay sa lahat at hindi nandurusta at ibibigay iyon sa Kanya. Kaya, Ate Abet, kung tingin natin ay kulang tayo sa karunungan, baka hindi natin agad maintindihan yung nababasa natin. Sa Bible, ano daw po yung gawin base dyan sa nabasa kong teksto? Sabi diyan, patuloy na humingi ng karunungan sa Diyos. Tama. Bakit po kaya? Kasi ang Diyos naman talaga ang pinakamarunong sa lahat. At ginawa nga niya ang lahat ng bagay, di ba? Tama po kayo. Kaya hindi kayo maalam sa Bible ngayon, may paraan naman na para mabago ang mga yan. Ay ano naman, magbabasa ng Bible. Naku, hindi ako hilig dyan at nababagot ako, lalo na ang haba-haba at makapal yung Biblia. Naintindihan ko po ate. Marami po talagang nakasulat sa Bible na minsan malalim talaga. Kaya baka kung tayo lang mag-isa, magbabasa, hindi po natin talaga agad maintindihan. Oo, totoo yun, lalo sa akin. Matanda na at humihina na rin yung memorya ko. Naintindihan ko po kayo. Pero alam mo pa ba, Ate Abet, may inaalo kami mga saksi ni Jehovah na libreng pag-aaral sa Bible. Pag-aralan ang Biblia? Naku, baka mahirapan ako dyan. Simple lang po ito, ate. Kasi mag-aaral tayo ng Biblia, depende po sa oras na available kayo. Gagamitin natin itong brochure na Masayang Buhay Magpakailanman. Dito, makikita po rito yung tanong na pwede nating sagutin. Mga videos na pwedeng panoorin at mga Bible text na babasahin. Hindi man ito Bible para pantulong ito, para may mapag-aralan tayo. Doon tayo magsimula ng pag-aaral ng Biblia. Ay, ganun ba? Nakatutuwa naman. Parang gusto ko rin yung subukan. Kaso, busy lang ako. Okay lang po ate. Okay po ba sa inyo mga Sabado kung available kayo? Okay. Sige, wala na akong trabaho dyan. Pwede, hinintayin na lang kita, Lynn. Okay po. Salamat po, ate. Okay. Maraming salamat, Sister Sardan, at ganoon din kay Sister Arlige. Nakita natin yung pagtatanghal nila. Ang daming ikinababahala ng may bahay. At doon sa kanilang pagtatanghal, sinubaybayan natin sila doon sa Aralin 4 ng Mahalin ng Mga Tao. Ano ba yung Aralin 4? Ito yung may kinalaman sa pakumbaba. At doon sa point 3, ang sabi dyan, huwag maging mayabang. Yung unang hesitation nung may bahay, wala siyang ganong alam sa Biblia. Kaya takot siya makipag-usap sa mga saksi. Kasi
Ang dami nga naman tekstong alam ng mga saksi. Pero ipinakita dun sa pagtatanghal na nalaman lang din nung publisher yung mga teksto na yon dahil sa tulong din ng pag-aaral sa Biblia. So hindi alam ko yan, madali lang yan. Pero ipinakita doon na nagagawa iyon sa pamagitan ng pag-aaral sa Biblia. Tapos hanggang doon sa dulo ng presentation, pati doon sa pagiging busy, nakita natin na magalang na sinasagot ng publisher yung lahat ng mga hesitations ng householder. Kaya sabi dito, nakita na mapagpakumbaba yung publisher sa ganong paraan. Mahalaga yon mga kapatid, kasi sa pamagitan ng kapakumbabaan, madaling tanggapin ng ating kausap yung mga information na itinatawid natin sa kanya. Okay, maliwanag yon. Maraming salamat doon sa inyong bahagi. At ngayon, dakuan natin yung part 5. Ito ay pakikipag-usap muli. Ang setting, bahay-bahay pa rin. At ipagpapatuloy ang pag-uusap nila sa track na iniwan noong publisher na nakaraan nag-usap sila. So, subaybayan natin yung pagtatanghal ni na Sister Legazpi Malu at ni Sister Diane Banikid. Hello, Ate Dayan. Kumusta ka na? Ito, medyo okay naman na. Salamat pala sa mga na-share mo sa akin nung nakaraan sa gagawin ng Diyos sa hinaharap. Medyo nabigyan ako nito ng pag-asa. Oo, gusto kasi talaga ng Diyos na malaman ng lahat ang pag-asa sa hinaharap gamit ang Biblia. Nung nakaraan Dayan, sabi mo na galing sa Diyos ang mga pagsubok natin. Yun naman kasi ang alam ko. Ang sakit-sakit kasing mawalan ng mahal sa buhay. Ang hirap-hirap. Pero alam ko, pagsubok lang ito ng Diyos sa amin. Gusto niya na maging matatag kami sa mga sitwasyon namin na ganito. Sa bagay, marami ang ganyan talaga din ang nadarama ng tao. Pero alamin naman natin yung sinasabi ng Biblia tungkol dito. May nasend ako sa iyo sa messenger mo nung nakaraan na isang link tungkol sa tracts. Nalala mo pa? Oo, nabasa ko na. Sa katunayan, parang na-download ko nga ito dito sa cellphone ko. Teka, tingnan ko ha. Ito ba yung may tanong na pwede ba kayong mabuhay nang walang problema? Oo, yan nga. Pansinin mo dyan, Dayan. Ano yung pag-asa na nakaulat dyan sa Apocalypse 24:1-4? Sinabi dito na yung lahat ng dahilan kung bakit tayo may problema, kamatayan, sakit at mga pagdurusa ay aalisin ng Diyos. Sana nga mangyari na ito kasi alam mo, ang hirap maging masaya araw-araw kapag araw-araw din puro problema tayo. Oo, salamat Ate Dayan sa pag-open mo ng saloobin mo. Tama ka naman kapag wala na tayong mga problema, wala na magiging masaya ng buhay ng tao. Pero sa tingin mo kaya, galing ba talaga sa Diyos ang mga problema natin o mga pagsubok na nangyayari sa atin? Pwede lang basahin natin yung binabanggit dyan sa Santiago 1:13. Pakiclick mo lang yung teksto dyan. Sige. Sabi dito, kapag dumaranas ng pagsubok, huwag sasabihin ni numan, sinusubok ako ng Diyos. Dahil ang Diyos ay hindi masusubok na gumawa ng masama at hindi rin niya sinusubok ang sinuman na gumawa ng masama. Salamat. Ayon dyan sa nabasa mo, ano daw yung wag natin sasabihin kapag dumaranas tayo ng mga pagsubok at bakit? Sabi dito, wag nating sabihin na sinusubok tayo ng Diyos dahil hindi naman niya sinusubok ang sinuman. Tama ka, Ate Dayan. Kaya kung titingnan natin, galing pa rin ba kaya sa Diyos ang mga pagsubok? Hindi nga, pero bakit niya hinahayaan na maranasan pa rin natin ang mga problema? Hindi ba siya nagmamalasakit sa atin? Pwede naman niyang alisin agad yung mga problema natin, di ba? Oo, yan nga ang inaasahan ng lahat ng tao na mawala na ang mga problema natin. Bilang halimbawa, Ate Dayan, ang isang magulang, hindi niya nanaisin na magkaroon mga problema ang kanyang anak. Ganyan na ganyan din ang Diyos ng Diyos. Ayaw niya rin na magkaroon sana tayo ng mga problema kasi mahal niya tayo. Kaya gumawa siya ng paraan para ito ay makayanan na natin ang mga problema. Pwedeng basahin natin sa
Awit 34:1 and 17. Ay, i-click ko rin to. Ang sabi dito, Salamat. Ayon dyan sa nabasa mo, may malasakit ba ang Diyos sa atin? oo, kasi sabi dito, nakikinig ang Diyos sa mga dumadaing, malapit siya sa mga may pusong nasasaktan, at inililigtas niya sila. Kaya talaga palang tulad siya ng isang maibiging ama. Oo, kaya kung babalikan natin yung tanong kanina diyan sa tracks, ano yung tanong na pwede pa ba tayong mabuhay ng walang problema? Ano ang sagot mo sa tanong na yun? Oo naman, kasi yun yung magandang pangako ng Diyos na gagawin niya sa hinaharap. Aalisin niya lahat ng mga problema na nararanasan natin. Salamat naman at nalinawan ka na. Marami pa tayong matututunan tungkol sa Biblia kung pag-aaralan natin ito. Salamat din at naliwanagan ako na hindi pala pagsubok ng Diyos yung mga nararanasan natin at talagang nagmamalasakit pala siya sa atin. Pero kung nagmamalasakit ang Diyos sa atin, pero sino naman yung dahilan kung bakit tayo nagdurusa sa ngayon? Magandang tanong yan, Ate Dayan. Sa susunod na pagbabalik ko, yan naman ang pag-usapan natin, gamit din ang Biblia. Okay. Maraming salamat, Sister Legaspi at Sister Banikid, sa inyong pagtatanghal. Sinubaybayan namin kayo doon sa Aralin 9 ng brochure na mahalin ng mga tao. Ito yung impatya, At doon sa point 3, sabi dyan, makinig mabuti. At nakita natin yun doon sa kanilang pagtatanghal, kapag nagsasalita yung household, yung may bahay, nakikinig lang yung publisher para matapos yung pagpapahayag ng saloobin ng householder. At yun ay magandang mungkahi. Kasi kung makikinig tayo, may ipapakita natin doon sa ating householders, doon sa ating kausap, na pinahalagahan natin yung kanyang mga saloobin at iniisip. Ang ganda rin yung flow nung presentation, kasi nagtatanong lang yung publisher habang inaakay niya sa tamang konklusyon yung kanyang householder. Kaya doon sa dulo, nakita ng householder kung ano yung kapakinabangan doon sa mga pangako ng Biblia. Kaya magandang paraan yun, mga kapatid, na gayahin natin sa ating ministry. Nakuha natin yung part 6. Ito ay ipaliwanag ang paniniwala mo. Ito ay pahayag at ang tema, ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kalayaang magpasya? Para sa bahaging ito, tawagin natin si Brother Manuel Bautista. May mga pagkakataon po ba na naisip natin kung nakatadhana na ba yung mga mangyayari sa buhay natin? O kaya naman kung kinokontrol ba ng Diyos ang lahat ng nangyayari sa mundo? Maliwanag po ang sagot ng Biblia, mga kapatid. Ito po yung maliwanag na hindi. Sa halip po na kontrolin ang bawat desisyon natin, bigyan po tayo ng ating Diyos na Jehovah ng isang napakahalagang regalo. Ito po yung regalo na kalayaang magpasya. Makikita po natin iyan sa Genesis 1:26, kung saan sinasabi po na nilalang tayo ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Ibig pong sabihin hindi po tayo gaya ng hayop na umaasa lang sa instinct. Sa halip po binigyan po tayo ng ating Diyos na Jehovah ng kakayahang mag-isip at gumawa ng sarili nating mga desisyon. Pinapakita po nito na talaga pong nagtitiwala siya sa atin at gusto niyang kusang loob po nating piliin ng tama. At dahil po may kalayaan po tayong magpasya, tayo rin po ay may pananagutan sa mga desisyon po natin. Basahin naman po natin yung Deuteronomio 30:19 at 20. Deuteronomio 30:19 at 20. Saksi ang langit at lupa sa gagawin ninyo. Binigyan ko kayo ng pagpipilian. Buhay o kamatayan, pagpapala o sumpa. Piliin ninyo ang buhay para manatili kayong buhay. Kayo at ang ina po ninyo. Ibigin ninyo ang Diyos niyong si Jehovah. Makinig kayo sa tinig niya. At manatili kayong tapat sa Kanya. Dahil siya ang inyong buhay at siya ang magpapahaba ng buhay ninyo. Sa lupaing ipinangako ni Jehovah sa inyong mga ninuno
na sina Abraham, Isaac at Jacob. Dito po mga kapatid, hinimok po tayo ni Jehovah na piliin ang buhay sa pamamagitan po ng paikinig at pagsunod po sa Kanya. Pansinin po natin na hindi niya po tayo pinilit. Hindi niya po tayo pinilit, pero malinaw niya pong ipinakita sa atin kung ano po yung mga pinakamabubuting desisyon na dapat po natin gawin. Ganyan din po yung makikita natin sa Isaiah 48:18. Kung saan sinabi po ni Jehovah na, "O kung magbibigay pansin ka lamang sana sa aking mga utos, ang iyong kapayapaan nga ay magiging gaya ng ilog." Hindi po ito na utos na may pamimilit. Sa halip po, isa po itong mapagmahal na paanyaya mula po sa isa pong ama na gustong maging masaya ang kanyang mga anak. Pero paano naman po mga kapatid kung may nagtanong? Kung makapangyarihan ng Diyos, bakit hinahayaan niyang mangyari yung mga masasamang bagay? Opo, totoo po na ang ating Diyos po makapangyarihan po sa lahat. Pero hindi po ibig sabihin nito na kinokontrol niya po yung bawat kilos ng mga tao. May mga pagkakataon nga po na pinili niyang magpigil ng kanyang kapangyarihan. At hinayaan niya po munang gamitin ng tao ang kanilang kalayaang magpasya. Kaya may mga tao pong gumagawa ng mabuti at meron din naman pong nakakagawa ng masama. Pero hindi po ibig sabihin nito na wala na pong pakialam sa atin ng ating Diyos. Tiniyak pa nga po niya na darating din po yung panahon na alisin niya na yung lahat ng kasamaan. At yung mga mabubuti at yung maamo at ang magmamana ng lupa at magtatamasa ng mga tunay na kapayapaan. Ano naman po yung aral na matutunan natin dito mga kapatid? Matututunan po natin na pahalagahan yung kalayaang magpasya na ibinigay po sa atin ng ating Diyos na Jehovah. Sa bawat araw po may pagkakataon po tayong pumili kung susundin natin yung mga kanyang mga payo. Kaya kapag pinili po nating sundin siya, pinapakita po natin na talagang mahal natin siya. At hindi dahil na napipilitan lang tayo, kundi dahil talagang gusto natin. At gaya po ng sinabi sa Mateo 22:37, dapat po nating ibigin si Jehovah ng ating buong puso. Kaya lagi po sana nating gamitin ang ating kalayaang magpasya sa paraang makapagpapasaya po sa ating Diyos na Jehovah. Kapag ginawa po natin iyan, maranasan po natin ang tunay na kapayapaan ngayon at magkakaroon po tayo ng pag-asang mabuhay magpakailanman. Maraming salamat, Brother Bautista, doon sa bahaging ngayon. At naging maliwanag kung ano yung regalo ng Diyos na Jehovah na kalayaang magpasya. Nakita natin na hindi nais na kontrolin ni Jehovah yung kanyang mga lingkod, kundi binigyan niya ng kalayaan na magpasya. Sinubaybayan natin yung pahayag na yon doon sa Aralin 20 ng brochure na pagtuturo. At ito ay may kinalaman doon sa epektibong konklusyon. Nakita naman natin yon doon sa bahaging iyon, yung epektibong konklusyon. At ipinakita sa atin ni Brother Bautista kung ano yung dapat gawin, kung bakit dapat gawin iyon, ano ba yung mga benefits. Inisa-isa niya yon doon sa kanyang conclusion. At hindi naging mapalabok yung kanyang conclusion. Gumamit siya ng mga simpleng pananalita na madaling maintindihan at nakapagpapakilos. Kaya napakahusay nung conclusion na iyon. Kaya maraming salamat, Brother Bautista, sa iyong bahagi. Nais niyo bang pasalamatan mong kapatid yung nagsipagganap ng kanilang mga bahagi, estudyante? Maraming salamat. Dadako na tayo ngayon, mga kapatid, dun sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. At bago yan, muli namin kayo anyayang tumayo at sama-sama nating awitin ang song number 38. Awit bilang 38. Ito ay may pamagat na tutulungan kaniya. Halaw dun sa unang Pedro 5:10. Kung handa na kayo, tayo malinsabay sa himig.
Okay, mga kapatid, dadakuan natin yung bahaging 7, ano? Ito ay may paksang paano ka manunumbalik kay Jehovah. Ito ay pagtalakay na may kasamang video at subaybayan natin ang pagtalakay ni Brother Samuel Francia. Marami ang mga nagsasabi na, mahal ko pa rin si Jehovah. Siya pa rin ang Diyos na pinaglilingkuran ko. Sa kabila ng ilang panahon na sila ay tumigil o nahinto sa kanilang paglilingkod sa Diyos na Jehovah. Pero bakit hindi sila makapagpatuloy na gawin ito? Ano ang nakakahadlang sa kanila? Ganito ang sinabi ng isang matagal na hindi aktibo, na huminto sa paglilingkod kay Jehovah. Nahihiya akong pumunta sa Kingdom Hall. Bakit siya nahihiya? Dahil iniisip niya kung ano ang magiging trato sa kanila o paano siya pakikitunguhan pag nandun na siya sa Kingdom Hall. Pero nung pumunta siya sa Kingdom Hall, ano ang inaasahan niya? Yung hindi niya inaasahan na pagtanggap sa kanya ay nagpatulong sa kanya o nagbigay sa kanya ng pagkakataon para ma-feel niya na siya ay pamilya na nakabalik sa kanyang tahanan. Ganito ang sabi ng isang 30 years old. Ang sabi niya ng sister, "Welcome home, anak." Kung kayo ang winelcome, ano ang pakiramdam ninyo? Kaya iba-iba ang reaksyon ng mga nais magbalik, nais bumalik na mga lingkod ng Diyos na Jehovah. Subalit, dahil sa matagal na hindi sila dumadalo, baka hindi na nila alam kung paano muling makabalik doon sa kongregasyon. Pero pagka nadama nila, nakita nila yung unang pagkakataon na dumalo sila muli, maramdaman nila na talagang bahagi sila ng organisasyon ni Jehovah. Isang namang matagal nang hindi dumadalo, ang pumasok sa Kingdom Hall, doon lang siya sa likod naupo. Bakit? Kasi nga nahihiya siya dahil matagal na siyang hindi dumalo. Pero nakilala siya ng mga kapatid at winelcome siya. Pagkatapos, inadama niya na isa rin siya o nadama niya yung pagtanggap sa kanila na buong buo. Kaya siya ay muling nagbalik sa Diyos na Jehovah. Oo, sa mga huminto, mga kapatid na huminto sa paglilingkod kay Jehovah, tandaan ninyo na mahal kayo ng Diyos na Jehovah at buong puso niya kayong tatanggapin. Gusto niyang manumbalik kayo sa Kanya. Marami nang tinulungan ng Diyos na Jehovah. Nung panahon ng Biblia, maraming tinulungan siya. Halimbawa, si David, nung mawala yung kanyang malapit na kaugnayan kay Jehovah, natulungan siya na maibalik ito. Kaya, huwag nating isipin, o huwag isipin ng mga huminto na maglingkod kay Jehovah na dahil malayo na sila o naiwanan sila sa pakiramdam nila, ay ang hinahangad sa kanila ay makaabot kaagad. Pero hindi. Parang yung paglalakad lang ito, mga kapatid. Halimbawa, tumigil kayo sa paglalakad ng mahaba-habang panahon, pag muli kayong lumakad, anong pakiramdam ninyo? Madali kayong mahapo. Kaya ang gagawin ninyo, unti-unti na pahahabain ninyo ang nilalakad hanggang sa maibalik ninyo yung rutina na dati ninyong ginalakaran. Kaya para sa mga kapatid namin na huminto, dahan-dahan din. Baka hindi kailangang kaagad-agad. Baka panahon ang kailangan upang mapatibay muli kayo. Ano ang kailangan nating gawin? May 3 bahagi. May 3 bagay na pwedeng gawin ng isa. Yung manalangin. Bakit napakahalaga ang panalangin? Ilalaan ito ng Diyos na Jehovah yung kailangan natin. Sa unang Pedro 5:7, binabanggit na nagmamalasakit si Jehovah sa iyo. Anong nais ni Jehovah? Nais niya na manumbalik kayo. Kaya tutulungan niya kayo. Ang isang paraan pa, ilalaan ni Jehovah, gusto niya na lumakas muli kayo. Unang, sa Isaiah 40:20-29,
Sabi ni Jehovah, yung mga napapagod at nanlulupaypay, tutulungan niya sila. Sa 29, nagbibigay siya ng lakas sa pagod at pinalalakas niya ang mga nanghihina. Sa katulad ng paraan, nanghihina dati itong mga ito. Ano yung pangalawang pwedeng gawin ng isa na nanghihina? O nais manumbalik kay Jehovah para maibalik ang kanyang sigla? Sa second bullet, mga kapatid, pwede kayong makibahagi. Sister Francia. Binanggit dito na sikaping kumain sa spiritual araw-araw kahit kunti lang. Yung kunti lang, baka pwedeng magbasa lang tayo ng konting artikulo sa sa Watchtower o kaya naman manood ng video. Okay. Isang paraan yun. Ano pa? Sister Garland. Sikapin pong kumain ng spiritual na pagkain araw-araw. Kasi kung paano po yung literal na pagkain ay nagpapalakas sa ating katawan, ganun din po yung spiritual na pagkain. Nagpapalakas din sa ating spiritualidad. Yun. At binanggit sa awit 1:2-3 na unti-unti para siyang muling naitayo o naitanim doon sa tubig o sa may tubig na siguradong magdudulot ito o magbubunga ito ng maganda. Titibay uli siya. Yung pagdalo sa mga pulong ay isang paraan din upang mapatibay ang isa. Kaya pagka dumadalo siya, mapapalakas din ito. Tignan natin mga kapatid ang isang video. Titignan natin kung paano napatibay ang isa na binago ang kanyang buhay. Pagkatapos nating mapanood, ating pag-uusapan ito. Turn your life around. Manumbalik ka upang ang panahon ng pagpapaginhawa ay dumating mula mismo kay Jehovah. Binago ng mga salitang yan ang buhay ko at iniligtas nito ang buhay ng anak ko. Lumaki ako sa pamilyang saksi. Pero pinili ko ang immoral at masamang buhay at ginawa ang lahat ng kinapupuotan ni Jehovah. Pagkalipas ng halos 15 taon, wala man akong problema sa pinansyal, masaklap naman ang naging buhay ko. Sinisikap kong palakihin ang anak ko kahit adik ako. Ayaw ko na ng gayong buhay. Gusto kong maging mabuting ina. Kaya makalipas ang maraming taon, nanalangin ako kay Jehovah. Kinabukasan, may saksing kumatok sa pinto. Determinado akong mag-aral. Marami na akong di alam sa Biblia sa loob ng 15 taon. Marami ang nakatulong sa akin. Unti-unti kong binago ang buhay ko, minago ko ang mga kasama ko, at nadaig ko ang adiksyon. Nagkaroon muli ng kabuluhan ang buhay ko. Mahirap ang ginawa kong mga pagbabago, pero nadama kong malinis ako at maligaya dahil alam kong natutuwa si Jehovah. Gustong-gusto kong sabihin sa iba ang natututuhan ko. Pero hindi ako kwalipikadong makibahagi sa ministeryo kasi nakikisama pa ako noon sa boyfriend ko at hindi niya maintindihan ang mga pagbabagong ginagawa ko. Pero determinado akong baguhin ang buhay ko at hiwalayan ang kinakasama ko na hadlang sa paglilingkod ko kay Jehovah. Makalipas ang 2 linggo, nalaman kong buntis ako. Lumong-lumo ako. Ano na lang ang sasabihin ng mga taong tumutulong sa akin? Ano kaya ang nadarama ni Jehovah sa nangyayari sa akin? Hiyang-hiya ako. Sinisi ko pa nga si Jehovah kung bakit niya hinayaang mangyari yun. Litong-lito ako. Una kong naisip na ipalaglag ang bata. Pero alam kong mali yun.
Naisip ko, ngayon malalaman ng lahat na isa pa rin akong taong walang kabuluhan. Gusto ko nang sumuko ng panahong yon. Ipinagtapat ko ang sitwasyon ko kay na tito at tita na mga saksi ni Jehovah. Hindi nila ako hinusgahan. Pero nakapagtatakang iminungkahi nila sa akin, dumalaw tayo sa Bethel. Ipinakilala nila ako sa isang elder na napakabait. At sinabi ko sa kanya ang sitwasyon ko. Napakamaibigin niya. At pinasa niya sa akin ang Gawa 3:19. Kaya nga magsisi kayo at manumbalik upang mapawi ang inyong mga kasalanan upang ang mga kapanahunan ng pagpapaginhawa ay dumating mula sa mismong persona ni Jehovah. Sinabi niya na nagkasala na ako, pero bakit ako gagawa ng isa pa? Bakit dapat magdusa ang inosenteng sanggol na ito? Pinayuhan niya akong turuan ng anak ko tungkol kay Jehovah at palakihin ito na makilala si Jehovah at maging kaibigan niya. Naantig ako. Sinabi kasi ng brother na sa kabila ng masaklap kong kalagayan, maaari akong gumawa ng mabuti. Determinado akong gawin ang buong makakaya ko para baguhin ang buhay ko at palugdan si Jehovah. Nang maglaon, naging di bautisadong mamamahayag ako at nabautismohan noong 2010. Nagsilang ako ng malusog na batang babae. Inialay ko na po ang buhay ko kay Jehovah. Gusto ko po na magpabautismo at magpainir. Determinado akong palakin si Jolie na ibigin si Jehovah at iwasan ang mga bitag na halos ikamatay namin. Cost us our lives. Yan. Salamat sa video. Ano ang mga natutuhan mo mula sa video pagkatapos nating mapanood yung video, mga kapatid? Ano yung natutuhan mo? Mr. Tio. Natutuhan ko po sa video na yung pagbabago, hindi po ito automatic, hindi rin po ito madaling gawin, pero kung nandun po yung matinding determinasyon natin at yung pagkilala sa sarili natin mga pagkakamali at yung pagkusa na iwan yung lumang personalidad, tiyak po na mapapasaya natin si Jehovah. Yan, magandang po yun. Hindi madali, pero sulit. Meron pa kayong bang nakita, mga kapatid? Sister Barin? Na ang pagsunod ay protection, hindi pabigat. Okay. Oh. Brother Tizara? Nakita rin po natin yung mga pinagdadaanan ng mga nahiwalay sa organisasyon ni Jehovah o inalis, na meron naman silang kagustuhan na bumalik, kaya lang may mga hadlang. Kaya kapag may lumapit sa atin, tularan natin ng Diyos na Jehovah, maging magiliw at maging mabait tayo sa pakikipag-usap sa kanila. Yun. Maging mabait. Brother Alburo? Binanggit kanina yung 3:19 ng Gawa. Ito ay taimtim na pagsisising kailangan para makapanumbalik ang isa na nagkasala na sumamba ulit kay Jehovah. Ayun, pagsisisi. Brother Carlo Barin. Malaking bagay din po pala dun sa mga nahiwalay sa kongregasyon na maiparamdam natin sa kanila na sila ay welcome pa rin sa kongregasyon at hindi natin pinaparamdam sa kanila na hinusgahan natin sila. Ayun. Ganda yun, ano? Alam na niya kung ano siya o ano yung nagawa niya, pero pinahalagahan pa rin nila. Meron pa kayo nakita, mga kapatid? Sister Baniked. Tinuturo din ito na hindi kailanman tumitigil si Jehovah sa pagmamahal sa mga lumalayo sa Kanya. Gaano man katagal yung lumipas o gaano man karami yung nagawang pagkakamali ng isang tao o madama man ng isa na hindi na siya karapat-dapat na makabalik. Pero kung taus-puso siyang gagawa ng hakbang para manumbalik kay Jehovah, talagang maraming paglalaan si Jehovah
na gagawin para tanggapin siya muli at maibalik sa kanyang organisasyon. Ayan. Maraming salamat mga kapatid. Kaya nakita natin sa mga nagnanais o sa mga napalayo, nais ni Jehovah na kayo ay bumalik. At handa niya kayong tanggapin. Maraming salamat, Brother Francia, sa mahusay na pangasiwa sa bahagi ngayon. Nakita natin yung bukas na bisig ng Diyos na Jehovah para tanggapin ang lahat ng nagnanais na manumbalik. Ngayon ay dadako na tayo doon sa pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia. At para sa bahaging ito, tawagin natin si Brother Ezekiel Tisara. Natapos na natin mga kapatid yung aklat na pinag-aralan natin nung nakaraan, yung mga aral sa Biblia. Tiyak na nananabik na kayo sa bagong aklat na gagamitin natin ngayon. At malamang may mga download na kayo o baka meron din kayong hard copy. Itong lakas loob na lumakad kasama ng Diyos. Kasama nito mga kapatid, merong liham mula sa lupong tagapamahala. Nais nating pabasa yung liham na ito kay Brother Dan Alam. Liham mula sa lupong tagapamahala. Mahal na mga kapatid, sa mensahe ni Jesus sa kongregasyon sa Smyrna, sinabi niya, huwag kang matakot sa mga bagay na malapit mo ng pagdusahan. Pinatibay sila ni Jesus na huwag magpadalas takot at kanyan din ang gusto niyang gawin natin na nabubuhay ngayon sa araw ng Panginoon. Talagang mapanganib at mahirap ang kalagayan sa ngayon, pero napapatibay kami sa inyo lahat dahil nagpapakita kayo ng pananampalataya at lakas ng loob para makapanatiling tapat kay Jehovah. Pero ano ang pwede nating gawin para manatiling matibay ang pananampalataya natin at hindi tayo madaig ng takot? Totoo, hindi yan laging madaling gawin. Kasi may mga taong ayaw sa paniniwala natin at ang iba, makapag-usigin pa tayo. Pero may magagawa pa rin tayo. Pwede natin piliin na suportahan si Jehovah at gawin ng tama kahit na mahihayin tayo o hindi masyadong malakas ang loob. Ano ang makakatulong sa atin? Matutulungan tayo ng Biblia. Marami tayong babasa dito na halimbawa ng mga lalaki at babae na nagpakita ng lakas ng loob. Sa tulong ng publikasyong ito, mas makikilala natin ang mga karakter na iyon at mas mapag-iisipan ang halimbawa nila. Habang pinag-aaral mo ang kwento nila, panalangin kay Jehovah na tulungan ka makita ang mga aral na pwede mong magamit ngayon o sa hinaharap. Pag-isipan din kung paano pwede mapalakas ni Jehovah ang loob mo. At tingnan kung paano makakatulong sa iyo ang halimbawa nila para magkaroon ka ng lakas ng loob at magawa mo ang mga sumusunod. Maging handang sumunod sa kalooban ni Jehovah. Isipin ang halimbawa ni Jonathan. Posibleng naisip niya na siya ang susunod na magiging hari pagkatapos ng tatay niyan si Saul. Pero si David na mas bata sa kanya ang pinili ni Jehovah. Sinuportahan ni Jonathan ang desisyong iyon. Talagang tapat siya kay Jehovah. Manindigan sa kung anong tama. Hindi yumukod si Hananias, Misael at Sarias sa isang imahen. Handa silang mamatay sa naglalagablab na apoy para makapanatiling tapat kay Jehovah. Sabihin sa iba ang katotohanan. Isipin si Saul ng Tarso, nasaan ng mga tao na tutulungan niya sila na pag-usigin ng mga tagasunod ni Jesus. Pero dahil nagbago na si Saul, sinabi niya sa kanila ang katotohanan tungkol kay Jesus. Makatulong sana ang aklat na ito para mas tumibay ang pananampalataya mo at mas lumakas ang loob mo. Pagpalain ka rin sana ni Jehovah habang pinapatibay mo ang mga kapamilya at kakongregasyon mo na lakas loob na suportahan ang kaharian ng Diyos. Ang inyong mga kapatid, lupong tagapamahala ng mga saksi ni Jehovah. Ayun. Mula sa liham ng lupong tagapamahala mga kapatid, nakita niyo po na talagang nakikita ng Diyos na Jehovah at ng governing body po yung inyong pananampalataya at yung lakas ng loob po na ipinakita ninyo, lalong higit po sa panahon natin ngayon na sinasabi nung 2 Timoteo 3:1 na napakahirap ng kalagayan. Kaya ito pong aklat na ito ay tamang-tama sa panahon natin kasi dinisenyo po itong aklat na lakas loob na lumakad kasama ng Diyos para po tayo ay matuto mula doon sa mga halimbawa, mga karakter sa Bible para magkaroon tayo ng lakas ng loob
At kapag meron na tayo niyan, magagawa po natin yung tatlong mahalagang bagay na binanggit dyan. Maging handang sumunod kay Jehovah, manindigan sa kung ano ang tama, at sabihin sa iba ang katotohanan. So yan yung may tutulong sa atin mga kapatid ng aklat na ito. So simulan natin sa pamagitan ng pagtalakay doon sa introduction. Kaya mong magpakita ng lakas ng loob. Basahin natin yung una hanggang 3 parapo. Tumayo kayo at umalis na tayo. Yan na siguro ang pinakamatapang na sinabi ng isang tao. Paano makikita ang lakas ng loob sa mga salitang yan? Malalaman natin ang sagot kapag pinag-iisipan natin kung sino nagsabi niyan at kung bakit niya yan sinabi. Si Jesus ang nagsabi niyan sa tapat ng mga tagasunod niya at hindi yan unang beses na sinabi niya yan. Pero iba ngayon, nasa labas ng Jerusalem si Jesus sa may hardin ng Gethsemane. Gabing-gabi na at alam ni Jesus na may parating na mga laking may sandata. Alam niya kung ano ang gagawin nila sa kanya. Malapit na niyang maranasan ang pinakamahirap na pagsubok na pwedeng danasin ng isang tao. At alam niyang haharapin niya iyon ng mag-isa. Pero hindi tinakasan ni Jesus ang sitwasyong iyon. Pwede sanang hiniling niya kay Jehovah na magpadala ng makapangyarihang mga anghel para protektahan siya. Pero hindi niya ginawa iyon. Ang ginawa lang niya, sinabihan niya ang mga alagad niya, tumayo kayo at umalis na tayo. Handa si Jesus na harapin ang parating ng mga lalaki kahit alam niyang aarestuhin nila siya at na magdurusa siya at mamamatay. Pero bakit mahal ni Jesus ang ama niya at ang mga tagasunod niya? Tanong natin sa 1 hanggang 3. Bakit masasabi na talagang malakas ang loob ni Jesus nang sabihin niya, tumayo kayo at umalis na tayo? Sister Baniked. Dahil sinabi niya ang mga salitang ito, kahit alam niya na nung sandaling iyon ay may paparating ng mga lalaking may sandata na aaresto sa kanya. At handa siyang harapin ang mga ito kahit alam niya na ang kahihinatnan nito ay pagdurusa at kamatayan at alam niyang haharapin niya itong mag-isa. Ayun. Salamat po. Pwede ba sanang takasan ng Panginoong Hesus yung mga bagay na yun, mga kapatid? Kasi nakikita niya na, no? Ayan yung mangyayari sa kanya sa gabi na yon. Pwede niya kaya sanang takasan yon? Sister Ursal. Pwede niyang hilingin sana kay Jehovah na magpadala ng mga anghel para protektahan siya. Tama po, nasa ulat yun ng Mateo 26:53. Pero ano yung ginawa ng Panginoong Hesus? Sister Calara. Hindi siya umatras at handa niyang harapin ito dahil sa pagmamahal niya kay Jehovah at sa mga tagasunod niya. Ayun, kita rin natin yung dahilan kung bakit yun hinarap ng Panginoong Hesus. Ngayon, paano natin yun tutularan? Dito naman sa 4 and 5. Sa lahat ng taong nabuhay, talagang masasabi natin si Jesus ang pinakamalakas ang loob. At kung tagasunod ka niya, ibig sabihin, malakas din ang loob mo. Mahirap at mapanganib ang panahon natin sa ngayon. Kaya talagang kailangan ng tunay na mga Kristiyano ang lakas ng loob. Paano tayo makakapagpakita ng lakas ng loob gaya ni Jesus? Para sa ilan, malakas ang loob mo kung wala kang kinakatakutan at hindi ka umiiwas sa panganib kasi inisip mong wala namang masamang mangyayari sa iyo. Inisip din nila na kailangan mong maging violente para mapatunayan mong matapang ka. Pero hindi ganyan ang lakas ng loob na pinakita ni Jesus. Ang taong tunay na malakas ng loob, ginagawa niya kung ano ang tama sa paningin ng Diyos kahit gaano yun kahirap o kahit natatakot siya. Tanong natin sa 4 and 5, bakit mahalagang magpakita tayo ng lakas ng loob gaya ni Jesus? At paano natin iyon magagawa? Sister Cho. Sa ngayon po kasi mahirap at mapanganib yung panahon kaya talagang kailangan po natin ng tunay na lakas ng loob at magagawa po natin ito kung tutularan po natin yung ginawa ni Jesus. Gagawin po natin kung ano yung tama sa paningin ng Diyos kahit gaano po yun kahirap o kahit makaramdam po tayo ng takot. Salamat. May karagdagan pa, Brother Miliano? Totoo yung kanina.
Kasi si Panginoong Hesus, nakita natin yung mga pinagdaanan niya noon. At talagang marami siyang pinagdaanan na talagang pinakita niya yung pagiging malakas ang loob niya. Kaya nung time na nabubuhay si Jesus, kitang-kita natin na yung lakas ng loob ay ipinamalas mismo ng Panginoong Hesus. At sa panahon natin sa ngayon, talagang kailangan na kailangan din natin ito dahil mapapaharap din tayo or napapaharap din tayo sa mga iba't ibang sitwasyon sa ating buhay. Salamat po. Karagdagan, Brother Villamor. Kung tutuusin din po, makapangyarihan po si Jesus. Kaya kaya niya sanang labanan yung mga aresto sa kanya. At tulad ng binanggit kanina, kaya niya ding humiling ng napakaraming anghel sa kanyang ama. Pero hindi po yun ginawa ni Jesus. Sa halip, nagpakita po siya ng pagpipigil sa sarili. So, gayon din po sa atin. Ang tunay na lakas ng loob ay hindi po yun nasusukat sa pagiging marahas o bayolente, kundi sa kakayahang magpigil sa sarili at piliin ang gawin ng tama sa paningin ni Jehovah. Okay. Maraming salamat po. So nakuha natin mga kapatid yung pinakapunto kung paano may papakita yung tunay na lakas ng loob. Ngayon, paano natin yan tutularan? Dito tayo sa bagong subtitle, matutularan mo ang lakas ng loob ni Jesus sa paragraph 6. Baka inisip mo na kapag napaharap ka sa mahirap na sitwasyon, hindi mo na matutularan ang lakas loob ni Jesus. Pero tandaan na makatwiran si Jesus gaya ng ama niya. Hindi niya inaasahan ng higit sa makakaya natin. Halimbawa, noong gabi na nasa hardin ng Gethsemane si Jesus kasama ang mga apostol niya, hiniling niya sa kanila na manatiling gising. Pero nakatulog sila. Kahit ganoon, mabait pa rin niyang sinabi sa kanila, gusto ng puso pero mahina ang laman. Naintindihan niya ang mga limitasyon at kahinaan nila. At siguradong naintindihan ka rin nila. Salamat po. Ang tanong sa 6, kung pakiramdam natin kulang tayo sa lakas ng loob, paano tayo mapapatibay ng sinabi ni Jesus sa mga apostol niya? Sister Barin. Pinapakita nitong naiintindihan niya ang kahinaan natin. Hindi niya inaasahang magiging perpekto tayo. Kapag pakiramdam natin ay kulang yung ating lakas, ang loob, makakapagtiwala tayo na tutulungan tayo ni Jehovah at mauunawaan ni Jesus yung mga pagsisikap na manatiling tapat. Ay, maraming salamat po. Anong natutunan niyo mga kapatid doon sa awit 103:14? Doon kasi galing yun yung sinabi ng Panginoong Jesus. No? At nandito yung aral. Sister Barinshin. Na makatwiran po si Jesus at si Jehovah kasi hindi nila inaasahan sa atin yung higit sa makakaya po natin. Tama, no? Ano yung isang halimbawa na ipinakita ng Panginoong Jesus? Sister Francia, dito po sa harapan. Doon sa huling gabi ni Jesus, hiniling niya sa mga apostol niya na manatiling gising. Pero 3 beses, talagang hindi sila natiling gising. Pagdating niya, tulog pa rin sila. Kaya sabi niya doon sa Mateo 26:41, gusto ng puso pero mahina ang laman. Kaya napakabait niya, naintindihan niya yung kalagayan ng mga apostol niya na limitado lang. Tama yun, no? Hindi niya sinermonan yung mga alagad niya, no? Nakita natin, naging napakabait ng Panginoong Yesus. Kaya nakita natin yung aral dyan, kung naiintindihan ng Panginoong Yesus yung limitasyon, yung kahinaan, yung kakayahan nila, siguradong naiintindihan ka rin niya. So yun yung aral na nakita natin dyan. Ngayon dito na tayo sa sumunod na paragraph 7 and 8. Pinakita rin ni Jesus na nagtitiwala siya sa mga tagasunod niya. Siguradong nabatibay sila ng sabihin sa kanila ni Jesus, lakasan ninyo ang iyong loob, dinaig ko ang sanlibutan. Alam ni Jesus na gaya niya, kaya rin ng mga alagad niya na magpakita ng lakas ng loob. At nagawa nga nila iyon. May iba pang pagkakataon na sinabi ni Jesus ang mga salitang iyan. Halimbawa, sinabi niya yan sa isang paralisado bago niya sabihin na napatawad na ang mga kasalanan nito. Sinabi rin niya yan sa isang babae pagkatapos niyang pagalingin ang malalang sakit nito.
Noong natakot ang mga lagad niya dahil nakita nila siyang naglalakad sa tubig, pinatibay niya sila gamit ang mga salitang yan. At mula sa langit, sinabi niya yan kay Apostol Pablo nang muntik na itong mapatay ng mga kaaway. Ngayon, gusto rin sabihin ni Jesus sa iyo, lakasan mo ang loob mo at alam niyang kaya mong gawin yan kasi binigay na ng Ama niya si Jehovah ang kailangan mo para maging malakas ang loob. Tanong natin sa 7 and 8, paano ipinakita ni Jesus na nagtitiwala siyang kaya ng mga tagasunod niya na magpakita ng lakas ng loob? Brother Banikad. Nung sinabi ni Jesus yung nandun sa ulat ng Juan 16:33, nang sabihin niya, lakasan ninyo ang inyong loob. Dinaig ko ang sanlibutan. Ibig sabihin, dahil alam niya na ang kanyang mga tagasunod ay tutularan siya ng taos-puso, kaya nagtitiwala siya na kayang-kaya nilang gawin iyon. Ayun. Maraming salamat po, no? Sinabi ng Panginoong Hesus sa lahat, hindi lang niya tinutukoy yung ilan na kayang gawin yun, kundi alam niya na kayang gawin yun ng lahat na magkaroon ng lakas ng loob. Ano yung mga halimbawa natin dyan, mga kapatid? Na sinabi yan ng Panginoong Hesus na magpakalakas ng loob. Brother Barin. Sa Mateo 9:2, bago niya sinabi dun sa paralisado na napatawad din mga kasalanan nito, na anak ko, lakasan mo ang loob mo. Yun, isang halimbawa yan. Ano pa po yung nakita niyo, mga kapatid? Brother Espejo. Ito pinakita ng isang babae pagkatapos niyang pagilingin ang sakit niya. At ito nagpapakita na talagang meron siyang ang tawag doon, patawad sa kasalanan. Yun, salamat po. Ano pa po yung nakita niyo dyan, mga kapatid? Iba pang mga halimbawa. Brother Francia. Sa Mateo 14:27, nung naglalakad si Jesus sa tubig, natakot ang kanyang mga alagad. Pero sinabi niya sa kanila na, huwag kayong matakot, ako ito. Pinapakita na talagang nais niya na tulungan itong mga alagad na natatakot. Yun, salamat po. Nung umakit ng Panginoong Hesus sa langit, meron ba tayong halimbawa na patuloy pa rin siya nagtitiwala na magkakaroon ng lakas ng loob yung mga tagasunod niya? Okay, Sister Barin. Ito po ay nung panahon na si Apostol Pablo ay muntik nang mapatay ng mga kaaway. Kaya sabi doon ng ating Panginoong Hesus, lakasan mo ang loob mo kasi lubusan ka pang magpapatotoo sa akin sa Jerusalem. So hindi inisip ni Pablo na mamamatay na siya kasi binigyan pa siya ni Jesus ng assignment. Ayun, maraming salamat po. Kaya mula sa mga ulat na yan, mga kapatid, pag pinagsama-sama nyo, ano yung matututuhan natin dyan? Sister Serdan, dito po sa harap. Kung mapaharap man po tayo sa mga sitwasyong nakakatakot o mahirap po harapin, gusto pong tandaan sa atin po ni Jesus na kaya po nating magpakita ng lakas ng loob sa tulong ni Jehovah. Ayun, maraming salamat. No? So dito nakita natin yung kailangan natin para magkaroon ng lakas ng loob. Binigay ba ng Diyos na Jehovah? Oo, di ba? Nakita natin na kumpleto. Marami tayong mga character sa Bible na nakita rin natin kung paano yun pinakita ng Diyos na Jehovah. At ngayon, meron pang isa na makakatulong sa atin para magkaroon ng lakas ng loob. Ito yung sa bagong subtopic natin, paano tayo matutulungan ng Biblia na maging mas malakas ang loob. Basahin natin yung paragraph 9. Sa Biblia, maraming pinasulat si Jehovah na magagandang halimbawa na makakatulong para mas lumakas ang loob natin. Mababasa natin dito ang tungkol sa mga lalaki at babae na iba't ibang ang edad at sitwasyon sa buhay. Lahat sila may damdaming tulad ng sa atin.
gaya ni Propeta Elias. Hindi rin sila perpekto, may mga kahinaan at limitasyon sila at natatakot din. At gaya natin, napaharap din sila sa may hirap na sitwasyon. May ilan pa nga na nanganib ang buhay. Pero gaya ni Jesus, napagtagumpayan nilang lahat iyon. Nilakasan nila ang loob nila at ngayon, napapatibay tayo sa halimbawa nila. Ay, tanong sa number 9, paano makakatulong ang Biblia para mas lumakas ang loob natin? Sister Pambid. Dahil sa Biblia ay ipinasulat ng Diyos na Yehova ang lahat ng ulat ng mga lalaki at mga babae na magiging mabuting halimbawa sa atin. At ang kagandahan pa, ang mga lalaki at babaeng ito ay katulad din natin na hindi perpekto, meron ding kahinaan na katulad natin, may limitasyon din na kahinaan natin o na katulad natin. Kaya kung sila ay nakapanagumpay, sinusuguro sa atin ng Panginoong Yesus at ni Yehova na kaya rin natin itong mapagtagumpayan. Maraming salamat po. So bakit nakapagpapatibay yun mga kapatid na makita na meron tayong kaparehas na sitwasyon tapos sila napagtagumpayan nila yung mga hadlang na iyon. Nagkaroon sila ng lakas ng loob. Bakit nakapagpapatibay yun mga kapatid para sa atin? Sister Barin. Dahil mas nagkakaroon tayo ng kumpiyansa na kaya rin nating manatiling tapat sa anumang pagsubok. Ayun, tama no. At kung minsan Sister Ursal. Maaari rin kasi nating maranasan yung sitwasyon kung saan nahihirapan din silang na panagumpayan yun. Pero sa tulong ng Diyos na Yehova, binigyan sila ng lakas ng loob para maharap yun. Tama po yun. Sister Gaton, dito po sa harap. Yung ilan din po sa mga experience ng mga character na ito sa Biblia, yung kinakaharap nila, minsan mas mahirap pa dun sa kinakaharap natin problema. Nagbibigay yun ng lakas ng loob sa atin na kung nakaya nila yun na mas mahirap pa, ibig sabihin, mas kakayanin din natin kasi binigyan sila ng tulong ng Diyos na Yehova at bibigyan din tayo ng Diyos na Yehova ng tulong. Maraming salamat po. No? Tama yung mga nasabi niyo mga kapatid. Ano? Ang laking bagay kapag may nakikita tayo ng kapares ng sitwasyon natin o kaya baka mas mahirap pa, so pwede nating tignan ano yung mga nakatulong sa kanila na pwede ko rin ikapit sa sitwasyon ko. Ngayon, tignan pa natin paano pa tayo matutulungan ng aklat na gagamitin natin na ito sa pag-aaral. Sa 10 and 11 tayo. Dinisenyo ang aklat na ito para tulungan kang maging mas malakas ang loob. Mayroon itong 54 na kabanata. Makikita mo sa mga iyon kung paano tinulungan ni Yehova ang di perpektong mga tao na magkaroon ng lakas ng loob na kailangan nila. Kaya basahin ang bawat kwento, pagkatapos alamin at pag-aralan pa ang ibang bagay tungkol sa karakter. Kapag ginawa mo yan, talagang mas makikilala mo sila. Kapatibay ka sana ng mga halimbawa nila habang hinaharap mo ang mahihirap na sitwasyon sa mga huling araw. Matutulungan kanila na magtiwalang tutuparin ni Yehova ang pangako niya. Hindi kita iiwan at hindi kita pababayaan. Kaya lalakas ang loob mo at masabi mo, si Yehova ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Maraming salamat, Brother Alam, sa iyong pagbasa. Sa tanong natin mga kapatid sa 10 and 11, paano ka matutulungan ng aklat na ito? Paano tayo matutulungan ng aklat na ito, mga kapatid? Kay Sister Barin po. Na hindi lang ito aklat ng mga kwento, gabay ito para mas makilala natin si Yehova sa pamamagitan ng halimbawa ng mga tapat na lingkod niya. Kaya habang pinag-aaralan natin yung mga ulat at sinasabuhay yung mga aral, mas tumitibay yung loob natin na manatiling tapat sa anumang pagsubok. Maraming salamat po. Tama yun. Paano mo ito gagamitin? Sumunod na tanong. Pwede nyo tingnan din mga kapatid yung kahon
kung paano gagamitin ng aklat na ito sa personal study at family worship. Sister Francia. Yung unang bullet, binanggit na basahin ang kwento. Pagkatapos, basahin ang mga teksto kung saan makikita yung ulat. Pangalawa, pag-isipang mabuti ang tanong sa talakayan. Ayun, Tatalakayin. Salamat po. So dito mga kapatid, makikita natin yung sequence o yung pattern kung paano natin gagamitin yung aklat na ito kapag meron tayong personal study or family worship. So yun yung unang-unang bullet. Ito yung unang-unang gagawin natin. Alamin muna natin yung kabuuan ng kwento, yung summary doon sa ating aklat. At ganoon din yung mga ulat mismo na kinuha sa Biblia. At pagkatapos, susundan natin yung pagkakasunod-sunod sa mga bullet na yan. Kung napansin niyo yun mga kapatid, anong part dyan yung nagustuhan ninyo? Hindi na natin to iisa-isahin po, no? Pero pwede kayong pumili ng isang part dyan na nagustuhan ninyo. Medyo naiba po kasi siya, no? Kumpara doon sa dati nating ginamit na mga kwento sa Biblia. Pwede niyo po bang i-share yung nagustuhan niyo dyan na part? Brother Francia? Doon sa bulit na alamin, number 5. Kasi habang binabasa ko ito, nakita ko na mayroon pa palang mga ibang detalye na nais itawid nito maliban sa impormasyon na nandito na sa pinag-aaralan natin. Kaya mas mapapalalim ko pa ang pagpapahalaga ko doon sa character na Bible na gusto kong pag-aralan. Ayun, isang magandang punto yun. Ano? Kayo, Brother Espejo po. Pang-last na po. Yung nasa 6, yung pag-iisipan ng mga aral na ulat kung paano mo yun maisa sa buhay at kung paano mo yun magagamit para tulungan ng ibang nag-aaral. Ayun, mahusay po. Parang katulad siya mga kapatid nung ginagamit natin kapag nagba-Bible study. Ano? Meron din siyang part na tingnan din. Ayan, katulad ko, baka mahilig din kayo manood ng mga video, clip. Diba? Kasi buhay na buhay, ano, napapanood natin. Karagdagang information at kung minsan merong kaparehas natin ng kalagayan. Tapos makikita nyo rin ano yung ginawa nila. No, paano nakatulong sa kanila yung isang ulat na ito sa isang spesipikong pangyayari o kailangan sa desisyon na gagawin nila sa kanilang buhay. So, malamang excited na kayo mga kapatid simulan nito, kaya pwede nyo na pong pagandaan yung pag-aaralan natin sa susunod. Yung section 1, mag-i-start tayo kay Enoch. So, maraming salamat po mga kapatid sa inyong pakikibahagi. Maraming salamat, Brother Tisara, sa pangasiwa ng ating pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia. Totoong marami tayong nakuhang pampatibay sa ating mga pagpupulong ngayong gabi, ano mga kapatid. Kaya ang tanong, anong punto ang napahalagahan ninyo? Brother Alburo? Napakaganda ng pananalita ni Jesucristo na binanggit sa Juan 16:33. Nagustuhan ko talaga ito dahil ibig sabihin lamang nito na kaya nating magkaroon ng lakas ng loob. Kasi hindi niya babanggitin ang salitang ito kung hindi pala natin kaya. Dinaig ko ang sanlibutan. Lakasan niyo ang loob niyo. Kaya natin to. Yan. Napahalaga ni Brother Alburo yung CBS, ano? Sister Garland, sa likod. Natutunan ko rin po sa huling pag-aaral natin na kung si Jesus po ay may kapangyarihan pero umasa siya kay Jehovah, mas lalo po tayong tao lamang na kailangan natin umasa kay Jehovah sa tulong. Okay, maraming salamat. Sister Barin. Na-appreciate ko naman po yung isang feature ng bagong aklat natin, yung napakagandang mga illustration kasi mas napapalalim nito, mas nai-imagine natin yung mga character sa Biblia, kaya mas madali tayong matuto. Tama. Sister Francia. Na-appreciate ko yung pag-ibig ni Jehovah sa atin na kapag tayo ay nagkamali at nanumbalik sa Kanya, iwi-welcome niya tayo.
Yan, tama, no? Ang dami nating natutunan, mga kapatid, ano, sa ating mga pagpupulo ngayong gabi. Nakita natin na si Jehovah ay isang mapagmahal na magpapalayok na handang hubugin at tanggapin yung mga tapat pusong tao na gustong manumbalik sa Kanya. At nawa yung nakita natin yan ay patuloy na magpakilo sa atin para pahalagahan yung Kanyang pagtitiis at yung Kanyang awa. No? Sa ministry, nakita rin natin diyan yung empatya, yung pagkakapakumbabaan, yung tumpak na pagbabasa at saka effective na conclusion. Ano? Ang lahat ng ito ay tutulong para yung maging presentation natin ay makapagpakita ng pag-ibig ng Diyos na Jehovah dun sa ating mga nakakausap. Next week, ano yung ating abangan? Tatalakayin natin yung kabanatang 20 at 21 ng aklat ng Jeremias. Ano? At ipinakita dyan yung lakas ng loob ni Jeremias na mangaral kahit na mayroong pagsalansang. At dun sa spiritual na hiyas, makikinabang tayo ng lubos dun sa Jeremias 20:12. Ano kaya ang ibig sabihin nun na sinusuri ni Jehovah ang ating puso't isipan? Ano kaya ang magiging epekto nito sa atin? At siyempre abangan muli natin yung mga estudyante natin sa Biblia kung paano na pasusulungin yung mga aralin na nakaatas sa kanila. At doon sa pamumuhay bilang Kristiyano, tatalakayin din natin diyan yung pagiging pakikibagay, at pagpapakita ng personal na interest. At gaya nung binanggit ni Brother Tisara kanina, mga bata, kilala nyo na ba si Enoch? Ayan. So, pag-aaralan natin paano naging malakas ang loob ni Enoch sa paglakad na kasama si Jehovah. So, ang lahat ng yan ay aabangan natin next week. Tayo ngayon ay magwawakas na ng ating mga pagpupulong at anyayahan namin kayong tumayo at sama-sama nating awitin yung pangwakas na awit, song number 153. Ito ay may pamagat na bigyan mo ako ng lakas ng loob. Hinalaw ito doon sa Ikalawang Hari, Kabanatang 6, Talatang 16. At pagkatapos ng ating pag-awit ay pakikisuyuan natin si Brother Gomez para sa pansarang panalangin. Kung handa na kayo, tayo umalinsabay sa himig.